paano kumawala sa mapang-abusong relasyon? Ito ang ating topic ngayon, okay? Ito ay para sa mga kababaihan, okay? Kung kayo ay minalas sa iyong mga napangasawa, okay? Kayo ay sinasaktan, binubugbog, inaabuso, alam mo yun, yung matinding pang-aabuso, emotional, financial, physical, ayan. Pag ganyan, madali lang. Wow, madali lang. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga kababaihan na kailangan na meron kang trabaho, kailangan na may pera ka, kailangan na may sarili kang ipon, okay? Pero paano kung yung lalaking ito ay hindi ka nga binibigyan ng pera? At tapos nung nagkatrabaho ka naman is kinukuha niya yung pera mo, okay? So wala ka rin. Kaya ang gawin mo, tatagan mo, galingan mo ang pag-iipon, galingan mo ang pagtatago ng pera, galingan mo ang pagtatabi ng pera. Kailangan yung hindi niya makikita. Paano kung halughugin ang buong bahay? Siyempre, maliit na ang bahay niyo, makikita talaga yan. Kaya nga gagalingan mo ang pagtatabi, di ba? Kung meron kang, halimbawa ay, siyempre nga, may tiwala ka naman dun sa trabaho mo. Or ang gawin mo ganito ha, mag-ipon ka ng, mag-open ka ng sarili mong bangko. Yung hindi niya alam, syempre. Ba't mo papaalam, di ba? Mag-open ka, tapos yung sahod mo, idiretso mo na doon sa bangko para hindi niya makuha. Tago mo rin yung passbook, syempre. Or yung ATM o whatever. Yan. Siguro naman, hindi niya makikita yan. Tapos, ang gawin mo, maghanap ka na rin ng bahay na mauupahan mo. Para, yun nga, yung tinatabi mong pera unti-unti, at pag nakaipon ka na, di kumuha ka ng sarili mong bahay na mauupahan. Huwag mo sasabihin sa kanya, lang namang sabihin mo, hindi masusundan ka niyan. So, kailangan pipiliin mong bahay yung hindi niya masusundan. And then, unti-unti mo nang ilipat yung mga gamit mo. Tapos, pag nailipat mo na yung mga gamit mo, ay di, umalis ka na. Wala nang palipaliwanag. Dahil kahit anong paliwanag mo sa mga ganyang tao, hindi na yun magbabago. Yung mga ganyang tao, paulit-ulit ka lamang susuyuin yan. Paulit-ulit ka lamang sasaktan uli yan. Okay? Kaya, ang gawin mo, pag nailipat na yung mga gamit mo, ay di, go. Huwag ka nang bumalik. Tapos, sabi pa ng iba, paano daw kung may mga anak kayo? Mahirap nga naman pag may mga anak. Yun lamang. Mahirap, pero gawan mo pa rin ng paraan. Dahil hindi porket may anak ka, tali ka na lang sa ganyang sitwasyon. Paano naman yung iyong kalayaan, okay? So, kailangan ay gumawa ka ng paraan. Kasi dyan sa Pilipinas, ang hirap makapag-break sa mga lalaki, sa ibang tao, kasi yung iba tatakutin ka pa, magpapakamatay daw, o kaya ay tatakutin ka pa na, basta kung ano-anong pananakot ang gagawin, so what, tatagan mo yan, okay? Kasi, ano mangyayari, ikaw naman yung maapektuhan. Kaya, yun nga, sabi ko sa inyo, mga babae, magtrabaho, mag-ipon ng sariling pera, parating magkaroon ng trabaho, parating magkaroon ng ipon. Kasi, para maialis mo yung sarili mo sa miserableng sitwasyon. Kasi, sabi ko sa inyo, napakahalaga na meron kang pera. Dahil kung wala kang pera, lalo kang may stuck sa isang sitwasyon na ayaw mo. Yes, by choices yan, okay? Yung pagkakaroon natin ng maayos sa buhay, pagkakaroon ng pera, by choices talaga yan. Kaya ikaw talaga magdidesisyon sa sarili mo, okay? Na mag-impok, magtabi, okay? Hindi lang para doon, kundi para sa lahat ng mga magiging pangailangan mo. Upang maiwasan na hindi ka nakadepende sa ibang tao. Lalo na kung yung tao ay hindi 100% nakadepende, okay? May mga at halos maraming mga lalaki na talagang hindi mo maaasahan, or mga tao, hindi lang basta lalaki, okay? Sila ay hindi mo maaasahan sa pinansyal. Maaasahan sa sarili mong pinansyal. Kasi nga, basta hindi ganun kadali ang umasa sa ibang tao, sabi ko sa inyo. Kaya, dapat bilang isang babae, bilang isang tao, ikaw ay marunong ding magtabi para sa sarili mo. Okay? Alright, papasok na ako dahil wala ng oras. Hanggang sa muli. Bye!